Narito na ang mga trending na kwento sa mundo ng social media. Guro na manu-manong idinikit ang mga hard hats sa ilalim ng mga bangko ng mga estudyante, hinangaan online. Mister na kasuhan at nakulong dahil sa ginamit na nickname ng kanyang misis sa contact list. Pagdadasal at pagtulog nangungunang coping mechanism ng mga Pinoy ayon sa SWS survey. Pilipinas, isa sa nangungunang bansa pagdating sa online shopping at streaming ayon sa international report. US rapper Ayaz nakising along sa mga tagahanga sa isang food chain sa Dumaguete. At Sam Smith, napansin ang pag-impersonate sa kanya ni Jason D. Bini, ilalabas ang kanilang new album na Flames sa Nobyembre. Iba't ibang mga nagva-viral na kwento na naman ang ating pag-uusapan. Mga trending sa social media na tiyak hindi lang nakakaaliw, kundi maaaring kapulutan din ng aral at kung minsan ay makabagbag damdamin din. Kasama ang buong pwersa ng DZRH TV, ito ang TNVS, Trending and Viral Show. Nakahandang kumpletuhin ang buong kwento. Masaya, malungkot o isyong pambayan man yan, sagot na namin ng inyong tanghalian. Ako po ang inyong lingkod, Arnold Herrera ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Para sa ating unang istorya ngayong tanghali, malamang ay marami na ang nababahala sa maaaring pagdating ng The Big One, kasunod ng mga sunod-sunod na paglindol sa bansa. Kaya naman, todo na ang preparasyon ng mga paaralan sa bansa, tulad na lamang na isang school sa Makati City kung saan may mga nakahanda ng hard hats para sa mga estudyante. Ngunit, hindi dito nagtatapos ang pag-aalala ng isang guro. Kaya naman, dinikit niya mismo ang mga safety hats sa ilalim ng mga upuan bilang simpleng paraan upang maprotektahan ang mga estudyante sa oras ng sakuna. Ang buong kwento ni Teacher Elaine sa trending report ni James Galangue. Matapos ang sunod-sunod na lindol na naitala sa bansa, abay sino pa ba ang hindi maghahanda sa maaaring pagdating na tinatawag daw manoy The Big One? Kaya naman sa Metro Manila, kanya-kanya na ang pagkasa ng mga earthquake drill at paghahanda ng mga safety equipment bilang paghahanda sa mga darating na sakuna. Pero para kay Teacher Elaine ng South Sembo Elementary School ng Makati City, hindi pa sapat na ihanda lamang ang mga gagamiting hard hats, bagkus mano-mano niya pa itong ikilabit sa mga ilalim ng upuan. Kwento ng guro, mismo ang Disaster Risk Reduction Management Coordinator na nila ang nagsabi na dapat ay malapit sa mga bata ang mga kagamitan. Anya, ito'y pagpapakita ng kanyang simpleng paraan para maprotekta ng kanyang mga estudyante sa oras ng sakuna. Nakababahala na rin daw kasi ang mga sunod-sunod na lindol at bagyo, kaya naman sinigurado niyang kaligtasan ng mga mag-aaral. Maraming netizens naman ang nagpaabot ng pagkamahanga kay Teacher Elaine. Samantala, ang video humakot na mahigit 2 million views, 35,000 likes at higit 4,000 shares sa Facebook. Para sa DZRH TV, ito si James Galangue, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Para sa ating next viral story, nauwi sa korte at kasuhan ang paggamit ng isang mister na ito ng nickname para sa kanyang misis sa kanyang contact list sa phone. Ang inilagay kasi nito ay Chubby, bagay na dinamdam at inireklamo ng kanyang misis na naging meet siya para mauwi sila sa divorce at makulong pa ang kanyang mister. Ang buong kwento panoorin sa report ni Rovic Manuel. Nauwi sa kasuhan sa korte at divorce ang paggamit ng isang mister na ito sa Turkey ng nickname para sa kanyang misis. Ang term of endearment kasi na ginamit nito sa kanyang misis ang naging mitya ng kanilang alitan. Ayon sa isang ulat, nakita ng misis ang nakasave niyang numero sa cellphone ng kanyang mister at ang ginamit itong nickname ay Tombek na ang kahulugan sa Ingles ay Chubby. Sa ulat, hindi na binanggit ang pangalan ng mag-asawa na umabot pa sa korte dahil inireklamo na ni Mrs. si Mr. sa Court of Cassation.
Sa pagdinig, doon pinag-usapan ang paggamit ni Mr. ng chubby na nickname para sa kanyang asawa sa kanya mismong contact list. Giit ni Mrs., derogatory umano ito para sa kanya at nakakababa daw ng pagkatao kung saan nakaapekto na rin ito sa kanilang pagsasama. Matapos sa mga naging pagdinig, pinanigan umano ng korte ang babae at dito na inatasan si Mr. na bayaran ng kanyang asawa ng halagang ipapataw ng korte bilang danyos. Inaprubahan rin ang inihaing divorce ng babae. Bukod dito, makukulong din itong si Mr. pero hindi na binanggit kung ito ba available at kung gaano katagal. Ang pangyayaring ito ay mainit na pinag-usapan sa social media sa Turkey. Marami ang natuwa sa naging desisyon ng korte dahil sa tila kawalang respeto ng Mr. sa anyo ng kanyang misis. Mayroon din namang nababawan lang sa issue dahil kung tutuusin, cute naman daw ang call sign na ito sa mag-asawa. Hindi din naman daw masama ang pagiging chubby at hindi ito isang insulto. Gayunpaman, ang pangyayaring ito ay malinaw ring tanda na kahit sa maliit na bagay ay pwedeng maging mitya ng hindi pagkakaunawaan at lalo na ang respeto ay dapat na mangibabaw sa pagmamahalan. Para sa DZRH TV, ito si Rovic Manuel, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa ating next trending story, maliwanag pa sa sikat ng araw na sa harap ng maladagat na pagsubok ng buhay nananatiling sandigan ng mga Pilipino ang kanilang espiritualidad o ang ugnayan sa isang may kapal. Ito rin kasi ang lumalabas sa pinakuling survey ng Social Weather Station o SWS, kung saan 16% ng mga Pinoy ang kumakapit sa panalangin sa tuwing naharap sa matinding stress. Ang buong detalye ng pag-aaral, alamin sa aking report. Sabi nga ng aktres na si Alma Moreno, dasal-dasal lang talaga. At bagaman pinagtawanan ng publiko noon, tila may katotohanan din ang kanyang tinurad. Lumalabas sa pinakuling pagtaya ng Social Weather Station o SWS, dasal o spiritual activities ang pangunahing takbuhan ng 16% ng mga Pinoy bilang coping mechanism laban sa stress sa maraming aspeto ng buhay. Kabilang na rito ang mga issue sa mga gastusin, kalusugan, trabaho at usaping pamilya. Mula sa porsyentong ito, mas malaking salik ang espiritualidad sa mga kababaihan na nakakuha ng 20%, mas mataas ng 8% sa numerong naitala ng mga kalalakihan na mas pinapaboran ang pagtulog o pamamasyal. Sinundan nito ng tulog o pagpapahinga na humakot ng 14%, habang 11% naman ng mga respondent ang kumakapit sa galaan para maibsan ng mga sakit sa ulo na dulot ng problema sa buhay. Batay sa regional stats ng survey, dasal ang primary choice ng mga nasa Balance Luzon at Metro Manila, habang tulog is life naman para sa mga Bisaya at Mindanaoan. Samantala, nasungkit naman ng Think Positive Attitude ang ika-4 na pwesto na may 7%, na sinundan naman ng pagfo-focus sa academics at trabaho at simpleng pagkikibit-balikat sa problema na pawang nakakuha ng 6%. Ilan din sa mga isinagot ng mga Pinoy ang paglalaro, bonding kasamang pamilya, gayon din ang food trip at pag-inom ng alak. Sa laylayan ng survey, napabilang naman ng pag-iyak at paghingi ng tulong na may 0.4 at 0.2%. Isinagawang survey mula September 24 hanggang 30, tampok ang 1,500 adult respondents. Para sa DZRH TV, ito si Arnold Herrera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Ang ating sunod na viral story. Check out dito, check out doon. Ito na ang karaniwang gawin nating mga Pilipino para makatipid ng oras sa pag-shopping. Ano pa nga ba? Ang online shopping. Kaya naman, hindi na rin nakapagtataka na isang Pilipinas sa mga nangungunang bansa para sa dalas ng pag-online shop, batay sa pinakahuling ulat ng isang Social and Consumer Intelligence Company. Kung pang-ilan ang bansa, alamin sa report ni Dustin Bayog. Para sa mga walang time bumili sa mga store o mag-shop sa mga mall, maraming Pilipino ang mas pinipili na lamang umorder online na hindi hamak na mas convenient. Ito ang lumalabas sa pinakuling ulat ng media, Social and Consumer Intelligence Company na Meltwater at creative agency na We Are Social.
kung saan panlabing-limang pwesto ang bansa para sa dalas na pag-online shop kada linggo. Sa kanilang datos, 56.3% users na edad 16 years pataas ay marang binibili sa online kada linggo. Mas mababa naman kumpara sa 56.4% na global average. Nangungunang bansa naman rito ang Nigeria, Thailand, Turkey, China at Malaysia. Kaugnay nito pang 9 na pwesto ang Pilipinas sa mga bansa na mas prefer ang online shopping kaysa sa physical stores sa 61.3%. Samantala nasa 26 spot naman ang bansa kung pag-uusapan ng pagbabayad sa mga streaming services. Nakapagtalang bansa ng 34.7% na mas mataas sa global average na 31.1%. Batay sa kanilang datos, gumugugol ang mga Pilipino ng 6 na oras at 37 minuto sa panonood ng online streaming at TV kada linggo. Ang nasabing pag-aaral ay batay sa kanilang datos ngayong buwan kung saan lumalabas din na 6 na bilyong tao sa mundo ay gumagamit na ng internet, katumbas yan ng 73.2% ng overall population. Para sa DZRH TV, ito si Dustin Bayog. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa ating sunod na istorya, tila tadhana na ang gumawa ng paraan para ma-meet ng magkakaibigang ito ang kanilang idolo. Dahil kahit bigong mga ito na makasecure ng ticket para sa concert ng US rapper na si Ayaz, ang naturang American star, nakajam naman nila sa isang sikat na fast food chain. Ang ultimate fan experience ng magkakaibigan, ihahatid ni Mili Borja. Masayang tagpo ang naganap sa isang branch ng sikat na food chain sa Dumaguete City, Negros Oriental, kung saan nakising along ang American rapper na si Ayaz sa lokal na tagahanga. Sa video na kuha ni Judy Ann Limbaga, makikitang sabay-sabay na kumakanta ang grupo ng mga diner ng kantang solo, ang sikat na awit ni Ayaz, habang nakikisabay naman ito sa indayog ng musika. Makalipas ang ilang sandali, tumayo ang 38-year-old star at nakahilubilo sa kanilang habaong maawit. Ayon kay Limbaga, bumayahe sila ng halos 1 oras para panoorin ang concert ni Ayaz, pero sold out na. Kaya napagdesisyonan na lamang nilang kumain sa isang fast food chain. Pero hindi naman inaasahan na darating ang kanilang idolo roon pagkatapos ng show. Si Kedrian Jones, na mas kilala bilang Ayaz, ang isang singer, rapper at songwriter mula sa US Virgin Islands na kilala sa kanyang pagsasanib ng R&B, pop at reggae. Sumikat siya noong 2009 matapos madiskubre ni Sean Kingston at naging kilala sa mga hit song na Replay, Solo, So Big at Pretty Girls. Para sa DZRH TV, ito si Mili Borja, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At para sa ating trending showbiz balita, nakarating mismo sa Grammy-winning singer na si Sam Smith ang pag-impersonate sa kanya ng binansagang The Prince of Soul na si Jason D. At sa mundo naman ng P-pop, may brand new album na i-release ang Nation's girl group na BINI. Ang comment ng Stay With Me hitmaker at detalye sa Flames album ng BINI sa report ni Showbiz Angel. Marami ang napawaw sa pag-impersonate ni Jason D sa English singer-songwriter na si Sam Smith sa singing competition na Your Face Sounds Familiar. Pero bukod sa netizens, mismong ang Grammy-winning artist pinusuan ng panggagaya sa kanya ng Pinoy singer. Tila hindi naman makapaniwala si Jason nang i-like at mag-comment pa ang Stay With Me hitmaker sa kanyang post. Singa niya kay Sam Smith, "Are you kidding me? Wow, hello, OMG!" Ang winning performance si Jason D for that week ay ang Sam Smith hit song na Dancing With a Stranger. Sa mundo naman ng P-pop, heto naman para sa Blooms. Just in time, bago ang BINI 5-year-end concert sa Mall of Asia Arena, may ilalabas na brand new album ang Nation's girl group na BINI. Pinamagatang Flames, ang full-length album ng pantropiko hitmakers na mapapakinggan simula sa November 20. At bilang patikim nga riyan, unti-unting nire-reveal ng girls ang songs. Ilan sa mga bubuo rito ay Infinity, Katabi at Sweet Tooth. Samantala, next month rin, special guest performer si BINI Ayaz sa birthday concert ng Thai Girls Love superstar na si Becky Armstrong sa Thailand.
Para sa DZRH TV, ito po ang show, Miss Angel, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At yan ang mga kwentong kinagiliwan, pinusuan at gumawa ng ingay sa social media. Kung meron din kayo mga katulad na istorya, ay i-share nyo na yan sa ating comment section o di man kayo itag nyo kami sa TikTok at DZRH News. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtangkilik sa ating programa. Magkita-kita tayo muli bukas para muling himayin, tuklasin at buuin ang mga detalye para kapag nakita mo ang viral video na may nag-share, ikaw na mismo ang magdaragdag ng mga impormasyong nalaman mo sa TNVS, Trending and Viral Show. Ako po si Arnold Herrera ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.